backpack lang kami para ma-compare yung pagkuha ng mga nila. Ngayon pa kayo nag-discuss na. Hindi na natin mag-discuss naman. Oh, pwede, uy. Basically, akala mo ako kasi pastoral members na vital sa Dasher Villas. Sa stability ng Dasher natin. So, pakita sa support, strength na at yun, mabili yung studies by our context. So, ano ang mga community spirit? Ito yung meron ng nakakompose ng 2 or more materials na sama. Yes. Okay. When naman tayo sa theoretical background, ang ginawa namin ang formula is transformation factor or P1 over P2. Depende kung anong material magaling mo for the transformation. Sa baba yung magiging basis ko kung na-transform siya. Kunyari, for all aluminum, yung elasticity modulus niya, it nasa baba. Or kung all wood naman, nasa baba naman yung elasticity modulus ng metal. Ngayon, doon naman tayo sa next. Okay, sige. Ngayon, dito naman tayo sa location ng neutral axis. Hindi namin naman, hindi natin alam ang modular elasticity ng wood. So, ang gagawin natin is, kukunin muna natin, bali meron kami type of replicates for all wood lang, tapos yung isa is aluminum and wood na matikit. So, for the all wood, doon kami ng basis para sa modular elasticity ng wood. And to do that, kailangan namin yung location ng neutral axis, which is given sa formula. And then, ginamit namin is yung area moment of inertia, and then, correction lang, pwede lang tayo sa area moment of inertia. May one of the tangents, since ang ginamit namin is rectangular section. Yeah, so, additional. may and ayun, kinuha pa namin yung simply supported beam, 3-point times flow litra. So simply supported beam, and kinuha namin yung moment function, tapos double integration method para makuha yung deflection function with respect to x. Sa next slide yung deflection function and the moment function. Yan. Tapos, yun, kinuha namin yung I, pero kaming in-measure na deflection sa power stress replication wood. And then, kinuha ang only na unknown dito is yung E. So, yun yung kinuha namin. And in-average namin yun. So, nakuha namin na E is 1.29 na GPA na for the wood. And hanap kami ng resources about that. And ang nakuha namin ay balsa wood. Parang kamukha rin ng ginamit namin ng wood ay balsa wood. Ang percent error naman nun is 2 GPA naman ang nakuha namin sa balsa wood. Yun yung research namin. At percent error nun ay 35%. Ayun. Next. Ba't nagsabi agad kayo ng results? Kasi wala pa. Materials namin, ito po yung gamit namin na makahanap lang dito sa mga local market. Tapos, pati yung isa, nakahanap lang rin sa local hardware. Tapos pag ang pangalan ng aluminum frame sheets. Tapos yung thickness ito is 0.3 liters. Tapos yung machine na ginamit namin is yung namin sa lab. So 3.5 test machine. And yung pinakingit namin is yung local layers na adhesive. Tapos pinagyan namin ng cover sa dulo, 3 each, para hindi magkaroon na shading. Explain ko lang ano to. Bale ito yung universal testing machine na kaya nyo mag-apply na continuous natin na mag-load na hindi naman nabibigla yung sample natin. So pag ilagay natin dito yun, nagbibigay siya ng ano niya, yung exactong load na na-experience ng sample sa may participant. So kami next. So ito namin ginawa yung ano na, yung samples namin.
Sabi nga ng driver, nilagay lang yung number nail. Ay, tama, number nail. Tapos, pinagawa na namin para habang pinapatuyo. Actually, dapat meron pang ano dito. Flat surface. Kaso, maling picture ito. Para distributed yung ano. Tapos, ayan, pinabot. Galing tayo sa pagbago. Next na. Bali, ito yung setup ng namin. Meron kaming dalawang ano doon. Piece of board. Tapos, nagilagay. Ito yung ano. Mas kami nakapato na bakal ito. Tapos, kinocompress yan ng UTM. Tapos, yan. Ito yung dimension niya. Kaya cosmic value kasi, 0.3 nga na yung aluminum sheet. So, para dun sa aluminum wood composite sheet, ano lang, 70 minus 0.3. Pero ito yung suit, ano lang siya mga, ay, ito yung ano, composite, 70 millimeters. Ito na yung number. Nagpabari kasi grinder namin yun, so may mga millimeters lang namin kayo. So, ito yung ano niya, illustration ng composite sheet namin. So, video ba? So, ayan, ito yung next din namin na dalawa po na siya. So, points, tapos yung sample. Kailangan pa namin kunin dito yung ano niya, yung X part. So, yung 250 mm na yun, magbabawas pa tayo ng 1 inch. 1 inch on each side para makuha yung X part ng composite. Medyo makapalot ko kasi. So, ito yung ano, example na makikita yung malabo pa na binibigay na ito ang ganda ng UTM. Pwede mo i-export yan, di ba? Ako. Meron kami Excel, pero nice sa Excel. Okay, ito pala na-export. So, ito yung binigay nga lang. Pero may nakuha na ano, maximum force bago siya mag-fail. Yung ano, may graph pala ko ngayon. So, ito yung mga nakuha niyang maximum force. Tapos itong area, based lang sa dimensions na ini-input dun sa UTL. Tapos makukuha natin maximum flex na ito, like, dividing the force area lang. So, next. So, ito yung mag-itsura na ano niya, ng graph, na yung load na na-experience niya over time. Kung makapansin nyo na, medyo maraming ano dito, graphs, since lang siya. Hindi ka nagka-flap siya, pero hindi pa daw siya isipin. So, medyo makapansin yung ganyan siya. Tapos, pag tuluyan na, dun siya nag-take. Next. Ito naman yung sa wood aluminum. Medyo mas mataas siya dun sa experience ng ano, wood seals. Composite na siya. Tapos, okay, next. Makapansin nyo rin dun sa next line, na mas matagal siya mas matagal bago siya mag-fail. Mas mataas din yung experience niya overall maximum load. So, for the theoretical calculations, kailangan natin for the cross-sectional areas, tapos yung base ng aluminum refer computer based sa transform yung like transformation computation. Ayun, tapos ay medyo na-audition lang din natin save ko na data, pero from ano kasi yung ginamit ko GPA ng wood is still at 10, pero ang nakikita na namin is 1.something. Pero assuming mo na ang GPA natin sa wood ay ito yun, kukunin mo yung area ng wood, tapos transform area ng aluminum, and then from those, makukuha mo na yung centroidal axis natin sa transformed section. So, example natin dito is 15 millimeters na wood, and then 0.3 millimeters na aluminum, and then tinransform namin yung aluminum part to wood para mag-expand siya, and para isang yoke modulus na natin. So, in the values. Next is formula. Pero for moment of I remove yung siya is yung example which is sabihin siya ng 1/12 AHQ for rectangular, and then plus area y squared from the neutral axis yung distance niya. So, para lang axis here and
competition because makuha namin yung data of 31,000 and average support. Ayun, para makuha na natin yung reflection and para makita rin yung business natin just from those theoretical values and hindi pa babasihan yung results. So pwede natin gamitin yung DIM, which is ito yung initial function since ang setup natin is simply supported being na nasa midspan yung point load. So ayan, kapag binubulutagate natin, ito na yung function ng deflection natin. Pero kapag sinimplify natin lahat siya, since given scenario na midspan, mag-end up lang ulit tayo sa negative PNQ over 48 which is yung given na formula sa superposition. Pero ito yung pagpapakita ng derivation from DIM. So mula dito kami magpapakita sa ginawa kami yung reflection sa sample namin. So dahil namin kukunin yung models nila ng wood. Namin din yung force para sa, I mean yung maximum force para sa force experience ng sample. Ano? So ito computational theoretical values natin. Once again, hindi pa natin na 1 point something degree pero yun yung values ng reflection for the three samples of the world. Yung point load times 10 since buong computation is based on Newton millimeters para may convert natin yung degree into NM squared sa mga tayo. Kaya yun, 1,000 mga millimeters. Hindi consistent na millimeter. Hinahabol ko yung updated. Sarap naman, kebab. Dahilan kaya medyo malaki siguro yung error. Maraming hindi na-consider yung theoretical na pag-compute ng model velocity sila ng ano, yung property ng power yung porosity niya, moisture content, which is nakapagpataas sa kanya modulus elasticity. Then, bali hanggang doon pala. So, balak namin mag-backpack yan sa modulus of elasticity pala. Hindi dapat yung tension. Tapos, sinabi ni Kaya kanina, may 35% error na 1.2 dB na 1 speed. Okay, so sige. Thank you Group 3 for your presentation. So now proceeding on to the list of questions that I'll be asking. Siguro mabalik tayo dun sa inyong test results involving yung wood. So paano nga ulit? Can you run me through dun sa ginawa nyo? Kasi parang meron akong napipick up na force over area. And ano yung itsura ng setup niya? Ano yung itsura ng setup? Supposedly 3-point bending test yan. Pero ang ginawa nyo is kung ano yung nakuha nyong force, dinivide nyo by the area. Diba? 3 point. Supposedly kung gagamitin mo yung force over area,
ano yun, tensile or compressive test yun. Eh, ito ay bending. Yung oo, makukuha mo doon yielding stress. Pero yung modulus of elasticity, paano mali yung pero yung setup itself ay nakaganyan, naka 3-point test yan. So, parang ang ginawa nyo is dinerive nyo yung modulus of elasticity from that test. Pero yung ginamit nyo na set of stresses ay force over area. You get yung cross-sectional area niyan, tapos yung force na ano nyo sa UTM. Tapos dinivide nyo lang para makuha yung maximum ano. Oh, so ano yung ginamit niyo diyan? So supposedly meron kayong ina na derive from that, di ba? Meron kang ano? Wala na sa deflection na tensor. So, yan na. Oh, force over area. Pero hindi naman yan yung nature ng bending. Tensile test yun kung i-force over area mo. Yan ay bending. Ano yung tanong niyo about sa bending stress? Hindi bending stress kasi meron kayong stress strain curve. You said na meron kayong stress strain curve na or rather force versus displacement curve from your UTM results. Then you use those UTM results para makuha yung E. Na-mention nyo na nakuha nyo is 1.29 something GPA, which is very very small compared, and yung nature na kinuha nyo is you simply divide yung nakuha yung force na binibigay ni UTM dun sa ano na dinidistribute nyo over the area para makuha yung stress, while at the same time yung displacement naman ay kinonvert nyo to strain. Pero that's bending, not tensile test. Sir, ang ginamit ko, may another solution po ako dito, sir. Bali, for the cross-section ng aluminum at saka wood, transform ko muna ito lahat ng ito, sir. All yung aluminum. Tapos, pinuha ko, sir, yung transformation factor. Oo nga, in getting yung transformation factor, meron na dapat kayong na-establish. Yun yung in-establish nyo na E. Ay, sir, may transformation factor, may ilaw, diba, sir? Tapos meron kami i-given na ano, sir. Tapos yun, sir. Pwede na kami mag-compute ng sigma, sir, using my over I. Tapos, yun yun, sir, yung for the transformation stress. Ang nakuha namin for the wood, sir, ang max wood, nakuha namin, sir, 43 MPa. 43? 43 MPa, sir, so for the wood. Pero sa aluminum naman, sir, 597 or 599. Yun yung nakuha namin, sir, sa... And basing dyan, sir, sa nakuha namin sa experimental, mga 52, 63, 64 lang for the wood. Yes, sir, 44 or yung nakuha namin sa... Kaya kailangan nyo linawin yung computations dyan kasi halos wala eh. So parang binulagan nyo na lang ako ng ganyan na meron kang force, meron kang area, tapos and so on. So tama naman po yung computation, so when gagamitin ng MY over I. MY over I For the stress. Yung Y are based from NA. Ito, meron ganun. May recording kayo nung test na to? Yung nanggaling sa UTM. Oo nga, I believe yung force galing sa UTM yan. Yung strength hindi yan galing sa UTM. For sure. Force versus displacement ang binibigay ni UTM.
Yo, pinakita niyo yung setup. So, balik kayo sa slide 11. Oh, pag zoom mo yan, force versus displacement yan. So, dapat alam mo yung loading rate niyan. Kaya, tinatanong ko sa inyo kung may recording kayo. So, may constant loading rate ang UTM. Oo nga. Ganito babalikan. Loading rate. So, nangyayari sa UTM is nag-unscrew siya. So, constant yung application ng displacement. Then, meron kang load cell. Yung load cell, based dun sa resistance ng material mo, nagsisend kayo ng electrical signals to return yung load. So kung alam mo yung load rate, ibig sabihin yung rate of deformation over time, you know yung time right there, alam mo ngayon kung ano yung ina-apply mo na deformation. So technically, yung x-axis dyan na time is yung displacement. Ito yung binibigay sa amin sa parameter after the test. Meron po siyang max strength. Hindi kasi ang nature nyo ay compressive test eh. So kailangan yung balikan yung UTM and pa-consult nyo kay Sir Robin. So loading rate meaning displacement na ini-introduce over time per second yan. So, parang speed na ina-apply, constant din yung ina-apply yan. So, constant na bumababa yan. Tapos, yung material mo, nagre-resist yan, nag-apply siya ng force, pabalik dun sa load cell, yun yung nare-record nyo na load dyan. Yung stress, Yung slope ko ba? hindi rin eh. Yung stress over speed. Kailangan nyo i-challenge sa yung ginagawa nyo. So, technically, meron kayo na record na displacement. So, ito, rate of displacement yan, yung time pag inano mo yan. Parang meron kang load over displacement. Yung load na yan, may babalik mo sa moment function mo. Tapos yung y na yan, may babalik mo sa yung time na yan, wala na yun. Ano mag-lecture na nila? So yun, we can set up a consultation meeting na to allow yung group 4 to present muna kasi we're already past 11:30. So far, marami pang comments and I believe mag-session na lang on how you should be processing yung data nyo. Okay? So that's it for group 4. So palakpakan natin sila. So finally, we have group 3, sorry. Palakpakan natin sila. So we have group 4. Nasaan si group 4?